Good morning mga kamungkil, no? Kumusta po kayong lahat? Andito na naman po si Mungkil, ang inyong lingkod at walang sawang maghatid ng dagdag kaalaman sa inyo mga kamungkil, sa mga taong gustong matuto o gustong kumuha ng mga idea ukol po sa paggagawa ng bahay o trabaho sa isang konstruksyon. Palagi ko lang pong sinasabi sa inyo mga kamungkil, lalo na sa mga bago pa lang sa aking channel, ang kaya ko lang pong maipaabot sa inyo na dagdag kaalaman o mga tips, yung nalalaman ko lang talaga. Hindi ko kayang ipaabot sa inyo yung hindi ko alam. So, nasa sa inyo na yan mga kamungkil kung gagayahin nyo yung mga diskarte ko sa trabaho. So, kahapon mga kamungkil, inumpasahan na natin yung isang bahay na kung saan nagpapatrabaho sa atin. So, first din natin doon mga kamungkil, nag-electrical tayo. Kasi sala-salabat yung mga wire doon mga kamungkil. Gusto na may-ari na maayos. Nasa ayos yung lahat. Tawa ng Diyos mga kamungkil, kahapon natapos ko siya. Mag-isa lang ako nag-electrical doon, walang kasama kasi nagtitipid yung may-ari. Yun yung mahirap kadalasan mga kamungkil, na pag nasabak tayo sa mga taong madalas na nagtitipid, pati sa manpower tinitipid din tayo, kaya kawawa tayo mga kamungkil. Masyado tayong napapagod, pero hangarin ko mga kamungkil na makatulong kahit sa ganung paraan. Kaya mag-deal ako sa mga ganyang paraan mga kamungkil, lalo't na nakikita ko yung tao kapos din sa budget, kaya magdi-deal ako sa mga ganyan. So, wala tayong pinapalampas na trabaho mga kamungkil hanggat kaya natin. So, ngayong araw mga kamungkil, yung tratrabahuin ni Mungkil is palitada tayo dun sa harap nila. Tapos, i-concrete jam natin yung bintana. Pagkatapos mga kamungkil, kung may oras pa, pagdating dito sa bahay, may mga sideline kasi ako na grills dito mga kamungkil na gagawin. Dito ko dinala sa bahay yung project na yun. Kaya, hanggang mga 11 PM ng gabi siguro, titirahin ko yun mamayang gabi, sana matapos. So, bali yan yung tratrabuhin ko ng mga grills mga kamungkil. Nakat ko na to, so pag-wield na lang yung kulang nito. Sana mamayang gabi, bali 3 grills to mga kamungkil tratrabuhin ko. Sana mamayang gabi matapos ko to para sa linggo ma-deliver ko na. So, yung paraan pala sa paggagawa ko ng grills mga kamungkil, ano yan, pakyawan yan. Sa akin na lahat materialis, kinontrata ko siya ng 2,000 per bintana po yun. Lahat ng materialis, pati kabit sa akin na, pati deliver dun sa area sa akin na. Kaya, pero yung 2,000 ko mga kamungkil, nagdidepende yan sa design o style ng grills. Pag masyadong maraming design, mas mahal ako mga kamungkil. Pag kaya lang sa 2,000 na budget, so hanggang 2,000 lang ako. So maya maya mga kamungkil, abangan nyo si Mungkil sa kanyang trabaho dun sa isang bahay. Papalitada tayo mga kamungkil, at kung ano pa, pagkakabit ng doorknob sa pinto. So tara na mga kamungkil, samahan nyo ako in 5, 4, 3, 2, 1. So ayun mga kamungkil, nandito na tayo sa bahay na tinabaho natin. So balik kahapon mga kamungkil, yan yung trabaho ko. Nag-wiring tayo dito, pati dito sa sala nila. Bali laki pa ng trabaho dito mga kamungkil. Story itong bahay nila, yan yung hagdan pataas. So maya maya mga kamungkil, nagbistay pa kasi ng buhangin yung dalawang kasamaan ko. Lipat tayo sa labas mamaya, mag-finishing tayo dun. Pero ito muna yung trabahoin ko mga kamungkil, itong pintuan na to. Lalagyan natin ng doorknob tsaka mga door lock nya. Tapos iangat natin ito ng konti kasi bumaba siya. Tapos mga kamungkil, ito yung isang tips ko sa inyo. Pag mga pintuan mga kamungkil at ang hamba natin mga kamungkil ay kahoy, huwag kayong gagamit ng ganito lang kalaking bisagra mga kamungkil. Ang diskarte kasi mga kamungkil, para maganda yung pintuan na tingnan natin, kung gaano kalapad itong makikita nyo mga kamungkil, gaano kalapad yung mula dito hanggang dito. Lapres yung tawag dito sa amin mga kamungkil, sa Bisaya, lapres, ito yung tinatawag na lapres. So kung gaano kalapad mula dito, usually mga kamungkil, ang standard na lapad talaga nito ay 2 inches. So kung 2 inches yung lapad ito mga kamungkil, ang gagamitin yung bisagra dyan, 2 inches din yung lapad. Bahala na kayo kung anong taas yung gagamitin nyo, 2x3 ba, 2x4, pero mas maganda mga kamungkil, laging nasa standard tayo, 2x4 tayo lagi.
2 yung lapad, 4 yung taas. Yun yung magandang mga bisagra. Tulad nito mga kamungkil, isasara natin. Ayan. Ang nakikita nyo, dikit siya dyan. Yan. Dikit na dikit siya. Pero kung titingnan natin yan sa labas mga kamungkil, isasara natin yan. Dito, nakikita nyo, yan, dikit siya. Ayan. Pero kung dito mga kamungkil nakikita nyo, ayan, ang laki ng awang. So yun yung mangyayari mga kamungkil pag undersize ng ang ginamit yung bisagra sa lapad ng hamba nyo. Yun yung mangyayari, magkakaroon ng awang dito. So dapat mga kamungkil, kung anong lapad ng lapres, ika nga sinasabi ko sa inyo, anong lapad dito mula dito, yun yung hahanapin nyo na bisagra. So yung standard na lapad talaga nito is 2 inches. So 2x4 yung bibilihin yung bisagra pag gagawa kayo ng kakabit kayo ng pinto. So ayan mga kamungkil, tapos na natin nagawa yung pintuan doon. So ngayon dito tayo sa labas, magpapalitada tayo mga kamungkil. So may mga nag-request kasi mga kamungkil na paano daw magpalitada na may guide na masusunod, paano gagawin. So ito mga kamungkil, gumawa ako dito. May guide yung ginagawa natin kasi madalas makikita nyo mga kamungkil pag nagpapalitada ko walang guide. Kiss-kiss pahid lang yung ginagawa ko. So ito mga kamungkil, may guide. Ang may guide kasi mga kamungkil, walang sablay ang trabaho dito kasi may sinusunod tayong guide. So papakita ko sa inyo mga kamungkil kung paano mag-layout ng palitada na may guide tayong sinusunod. So ganito lang mga kamungkil. So bali ayan na yung papalitadahan natin mga kamungkil. Nakikita nyo may tansi sa gilid. Kantuhan yan mga kamungkil. So hinulugan ko din yan. So ganito lang ako mag-diskarte mga kamungkil na kung paano maglagay ng guide sa palitada. Pero ito kasing mag-layout tayo ng guide mga kamungkil sa palitada, i-consume talaga ng oras to. Kaya madalas nyo nakikita kiss-kiss pahid lang yung ginagawa ko. Kasi pag nakahalo na ng simento at saka binstay na buhangin, pwede tayong mag-umpisa. Pero sa ganito kasi mga kamungkil, magli-layout pa tayo nito, kaya kakain to ng mga ilang oras, mga 1 oras, kalahating oras, ganyan. So kung malaki yung papalitadahan natin, consume siya talaga ng oras. So pero sure bolt ng mga kamungkil na walang sablay long trabaho natin. So madalas natin nakikita mga kamungkil, pag nagpapalitada, naglalagay ng guide, unang-una sinusukat natin sa taas. Pero talaga mga kamungkil, sa unang gagawin, maglagay tayo ng mga pako. Kung gaano kalapad yung papalitadahan natin, bawat kantuhan po maglagay tayo ng pako. So yan, pako. Saka dun sa kabilang kanto, ganun din sa baba, lagay tayo ng pako. Ganun din dito. So ngayon, pag nakalagay na yun tayo ng pako, lalagay na tayo ngayon ng tansi. Dito maglalagay na tayo ngayon ng tansi. Hihilain natin yan pababa. Lagay natin dyan. So yan, may tansi na tayo. Ngayon, paano natin malalaman kung gaano kakapal yung gusto natin? So yung gagawin natin, susukatin natin dito sa taas. Gusto natin ang kapal na palitada natin 1 inch yung kapal, sukat tayo ng 1 inch dito. So ilalagay natin ngayon yung tansi sa 1 inch. So ganun din yung ginagawa pagdating sa baba. Mula dito sa CHB, sukat din ng 1 inch. Yun na yung kapal nya. So ilalagay natin ngayon yung tansi sa 1 inch din. So ayan, 1 inch dito sa baba, 1 inch sa taas. So ayun, tuwid na yun. Yun na yung kapal. So madalas mayroon akong nakikita mga ganyan mga kamungkil. Pero sa ganyang klaseng style mga kamungkil, hindi natin nakukuha yung tuwid dyan. So kailangan nating gumamit talaga ng hulog. Kasi yung hulog mga kamungkil, siya yung nagtuturo kung paano malalaman na tuwid yung trabaho natin. So sa ganun kasing diskarte mga kamungkil, sa CHB lang tayo nagbase. Hindi natin, kahit gaano natin kagaling mag asintada ng CHB mga kamungkil, talagang may part na kumukurba-kurba siya o umaalon-alon siya. Kaya hindi pantay yung CHB. Kung sa CHB tayo magbase, hindi pantay yung kapal ng palitada natin. So yung diskarte ko mga kamungkil, ganito din.
So kung nakalagay na tayo ng tansi, pako, bawat kanto, lahat nalagyan na natin, batakan nyo ng tansi. Pag nagbabata kayo ng tansi mga kamukil, dito kayo sa baba magumpisa. Papuntang taas, paikot doon, sa kabilang kanto, pababa na naman, pabalik dito. So ganyan yung maglagay ng tansi. Tapos, mayroon pa yung, pag ganyan. Parang nag-vertical siya, papunta doon, papunta dito, paikis siya. So, ganyan. Pag nakalagay na tayo lahat ng tansi mga kamungkil, ayan, mula dito sa tansi, ito yung tansi natin mga kamungkil, ito. Mula dito sa tansi, susukat tayo dyan sa CHB ngayon, kung gaano kakapal yung gusto natin. Yung gusto ng may-ari dito mga kamungkil, 1 inch. So, 1 inch tayo, yung kapal. Ngayon, ito yung guide natin. Nandito yung pako natin. So yung tansi mga kamungkil, ilagay natin sa 1 inch dito sa pako. Tapos pag nalagay na natin sa 1 inch, maglagay tayo ng hulog mga kamungkil dito. Itali natin yung hulog dito sa pako din. So pag nakahulog na tayo mga kamungkil, mula dito sa 1 inch sa guide natin, sukatin din natin mula dito, papunta dito sa tansi ng hulog natin, 1 inch din. So kung gaano kakapal dito yung distansya niya mula dito sa tansi, papuntang tansi ng hulog natin, ganun din yung kapal dito sa baba. Ganun din mga kamungkil. Dito tayo magkukuha ngayon ng tuwid sa hulog na to. Itong tansi na to. Kasi itong hulog mga kamungkil, tuwid to. Ito yung nagsasabi ng tuwid. So dito tayo kukuha ngayon ng hulog o sukat na para magiging pantay yung kapal ng palitada natin, o hindi man siya pantay, at least tuwid siya mga kamungkil. Kasi itong tansi na to, tansi ng hulog, tuwid to. So mula din dito sa guide natin mga kamungkil, sa tansi natin ito, so dapat nasa 1 inch din siya. Mula dito sa tansi na to papunta dito, nasa 1 inch din siya. Kasi sa taas mga kamungkil, nasa 1 inch yung basihan natin doon. So halimbawa mga kamungkil, 1 inch doon sa taas, iuurong natin mga kamungkil. Paano nyo malalaman na tuwid na siya? Yan, pasok natin mga kamungkil ha. So sinukat ko doon sa taas, 1 inch. Pagdating dito sa baba mga kamungkil, tingnan nyo, ang laki na. Malapit na siya 1 and 1/2 mga kamungkil. Ayan. So kung pagkaganyan mga kamungkil, igalaw nyo lang tong tansi sa baba na magkasya siya sa 1 inch talaga. So ayan, nagalaw na natin yan. Sukatin natin ulit mga kamungkil. Kunin natin yung 1 inch talaga niya. So ayan, kulang pa mga kamungkil. Galaw natin. Yan. So ganyan lang mga kamungkil. Huwag kayo kukuha dito ng libil sa sukat sa CHB. Hindi pwedeng ganyan mga kamungkil. Hindi nyo nakukuha talaga yung tuwid nyan. So tingnan nyo mga kamungkil. So ayan, kulang pa siya ng kunti mga kamungkil. Urong pa natin. So ganito lang ako mag libil mga kamungkil, o magkuha ng kapal sa palitada, o kumuha ng tuwid. So sukat natin mga kamungkil. So ayan na siya mga kamungkil, nasa 1 inch na siya. So yun yung tuwid nya, 1 inch dito, 1 inch din doon sa taas. So kung titingnan nyo yun mga kamungkil, ayan yung distansya nya. Itong tansi na to, ayan medyo blurred pa, itong tansi na to at saka itong tansi na to, so magkapareha yan ng distansya mga kamungkil pababa. So ganyan yung diskarte ko mga kamungkil pag nag-layout tayo ng kapal ng palitada, o gusto natin kunin yung tuwid ng palitada natin. So ganyan yung pagka-diskarte ko. Dito naman sa kanto mga kamungkil, ganun rin din yung proseso nya, ganun rin din. So kung ano yung ginagawa ko dito mga kamungkil, ganun din yung ginagawa dito sa kanto. Dito sukat ka din dito. So halimbawa yung kapal mo dito nasa 1 inch din, ganun din yung gagawin mo. Sukat ka din mula dito papunta sa tansi ng hulog natin, 1 inch din. So sa ganung paraan mga kamungkil, malalaman natin at makukuha natin yung tamang proseso ng pagpapalitada, tama o tuwid ng pagpapalitada. So ganun lang yung pamamaraan ko mga kamungkil, no, kung paano
kumuha. So marami kasing mga nagtatanong pa. Naway sana nasagot ko ng maayos yung katanungan mga kamungkil, no? So sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe, i-like ang video mga kamungkil, at sana paabutin natin ng 100 likes to. At kung halimbawa mga kamungkil gusto nyo magiging updated sa mga bagong videos na i-upload ko, pindutin nyo lang po ang maliit na kampana makikita sa inyong cellphone screen. Tapos sa lahat po ng mga nagpapa-estimate o may mga matataas o malalalim ng mga katanungan mga kamungkil, hindi ko kayo basta-basta masasagot sa inbox ng ating comment section. Kundi ang gagawin nyo mga kamungkil, pwede nyo akong puntahan dun sa FB page ko, alias Mungkil yung FB page ko mga kamungkil. Doon tayo mag-uusap-usap, doon ko kayo sasagutin about sa mga katanungan nyo, at doon ko rin ipapaalam yung mga pagpapa-estimate nyo ng bahay. So alias Mungkil mga kamungkil, no? Alias Mungkil tayo doon sa FB. So pag nandun na kayo sa FB page ko mga kamungkil, huwag nyo kalimutang i-follow yung page natin, saka share sa inyong mga friends, mga malalapit sa buhay. At yan ang mga kamungkil. Once again, Mungkil in the vlog.